Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon yung gagawin natin ay ipapasyal ko kayo sa lahat ng pabahay dito sa Naik, Cavite kung gaano karami. Bali, ilang barangay to? Halang, Malainin Bago, Mulino, Malainin Luma, Kalubkob. So bali 5 barangay kung saan meron mga pabahay na nakatayo. So katulad ngayon, nandito tayo sa may Malainin Bago kung saan makikita natin yung kauna-unahan 2 pabahay na pinakamalapit sa main road, no? At ito yung 3-story building na pabahay din. Ito makikita nyo doon. So ayan yan. At ito naman kabila na kung tawagin ay Malainin Park. So magkatapat po ito silang dalawa. So ito yung ongoing na ginagawa na pabahay dito sa Naik, Cavite. So ang gagawin natin lahat, iikutan natin. Kaya sumama kayo at pasyalan natin, itutur ko kayo sa lahat ng mga pabahay na nakatayo dito sa Naik, Cavite. So bali 5 barangay yun nabanggit ko. Pagkakalam ko 5 barangay talaga dahil sa sobrang dami ng pabahay na itinayo dito sa Naik, Cavite. Okay? So sama kayo ha. Okay, so ayan. So ayan nakikita nyo, ayan yung 3 palapag na pinapatayo dito. Kung yan na yung sinasabing pabahay ni PBBM. So ito yung Malainin Park. O ayan o. Igutan natin to. Kung tawagin ito ay Blue House. Pero yung pangalan ng pabahay na to ay Malainin Park. Baka mangali ka naman. Medyo ano ka lang. Nako, yun. Medyo sira-siraan na yung daan dito. Diyos me. Lubak-lubak. Okay, so ayan yung mga pabahay at marami na ring nare-relocate dito sa pabahay na to. Ang tawag dito ay Malainin Park. Dito tayo ikot para makita nyo naman. So ayun, makikita nyo halos karamihan napaayos na nila yung harapan. Although may mga bakante pa rin namang mga bahay. Hindi naman kalakihan itong Malainin Park. At tagusan din ito papunta doon sa tawag dito Iricabel. Iniisip ko pa kasi kaya tagal kong nakapagsabi kasi iniisip ko kung anong pabahay din yun. Yung Iricabel hindi rin ganun kadami yung mga bahay. So parang katulad nitong Malainin Park, itong kulay blue. Hindi ho siya ganun kadami. Pero karamihan ng mga bahay dito ay may mga tao na. So ayan no. Kung nakikita nyo, ayan, pagkalampas natin ng tulay dyan, hanggang dyan na lang yan, yung nakikita yung pinakadulo,
kakanan ka na, palusot, papunta doon sa Ericabel. Hindi tayo pupunta dyan, dadaan dyan. Pwede siguro, pasyalan na natin para makita nyo. Halika, diretso na tayo. Yung isa, gusto mo? Okay, so ayan, tuloy na tayo doon para makita nyo. Pero pagkano doon, babalik din tayo, papunta dito sa pinagdaanan natin. Kumbaga, sa main road nitong lugar ng pabahay. Para maipakita ko sa inyo yung talagang original na daanan. At dito, katulad nito, may red na rin dito. Dahil yung kulay ng Ericabel at makikita nyo parang may second floor siya kung titingnan nyo, pero sa loob wala talaga. Ikaw nang bahalang magpagawa ng second floor. So ayan, dito na yung terminal ng mga tricycle. So yung mga residente dito sila sasakay. At kakanan ka lang dito pagdating sa dulo at yun, malapit na yung lusutan papunta ng Ericabel. At saka hanggang dyan na lang yan, no? Yung lugar na yan. Ito na yung main road kung saan tayo dumadaan ng subdivision nitong Malainin Park. So nakikita nyo rin kulay pula na yung mga bahay dahil nahati na to doon sa Ericabel. Malapit na tayo. At may gate ito rito para masabing ang lugar nito ay Ericabel na at ito yung Malainin Park. So at yun, makikita nyo rin kanya-kanyang diskarte, tindahan, kung ano pa man na pwedeng pagkakitaan ng mga residente na narilocate sa pabahay dito sa Naik, Cavite. Napakadami nito, Diyos me, malulula ko kayo sa dami nung pabahay dito. Okay, so ayan, makikita nyo may gate na. So paglusot natin dyan, ayan na yung Ericabel, ayan na yung mga bahay ng Ericabel. Iikot tayo, babalik tayo, papunta doon sa main road kung saan tayo kanina nang galing. Para may pakita ko sa yung tamang orientation ng pagtutur natin dito. So walang cut ito, dire-diretso tayo. Hello po. So dito meron ng parang health center. Nakita niyo yan, no? May health center na. So maganda na rin at kumbaga yung community rito ina-develop na talaga. Makikita nyo rin naman talaga yung mga residente rin inaayos na rin nila yung mga bahay. Kumbaga pinagaganda na rin nila. So ayan, pero karamihan talaga sa business, tindahan, karinderya, etc. Kung ano-ano mang pwede, like kainan. So ayan yung tricycle. So pabalik na ulit tayo doon sa labas. So makikita nyo may tulay, di ba? Lusot kasi ito sa Erica at saka itong ilog na to. Tagus-tagusan to papunta doon sa Naik View, sa Kalubkob. Parang umiikot ito. So kanina doon tayo galing sa kung saan dumiretso yung nakamotor na yon. So ngayon iikot tayo dito naman sa kanan. Ito naman yung ipakikita ko sa inyo. So ayan, kita nyo dito sa kabila, sa kanan natin, wala nang bahay. Nasa gilid na ng ilog dyan. Kaya kung sino man yung mga garden lover dyan, pwede nilang gamitin yung lupa. Pwede silang magtanim. Diba?
Basta wag lang nilang aangkinin yan. Pwede kayo magtanim hanggat kailan nyo gusto. Pero syempre, paunahan. Kung sino yung maunang magtanim at mag-maintain sa lupa na nakikita nyo yan na bakante dyan, sila na syempre yung mag-maintain. So ayun pa, dun sa kabila. Ayan na, mga Malainin Park. Okay, so dito na tayo. So makikita nyo dito sa may kanan natin, bakanting lote pa yan. Hindi natin alam kung tatayuan pa ba yan ng pabahay o hindi na lupa ng gobyerno, hindi na kuha ng NHA para mapagtayuan ng pabahay. Kasi makikita nga natin na, saan nga pala, yun pa pala, terminal ng tricycle din. So bali dalawa yung terminal ng tricycle kasi isa dun sa loob at meron din sa labas para itong mga residenteng nandito. O nga naman, kasi may kalayuan din kapag pupunta ka pa doon. So dito yung part na medyo sira na yung kalsada. Yung dadaanan natin ngayon, ito yung talagang main road, no? Kumbaga yung pinaka main road ng Barangay Malainin Bago hanggang sa Molino, hanggang sa Malainin Luma. So ayan, habas tayo dito, bali kakanan tayo kasi yung sa pakaliwa pala tayo. Kakaliwa tayo. Kasi sa pakanan, papunta na ng highway yun. At makikita nyo rin, tuloy-tuloy pa rin yung paggagawa dito sa kabila. Okay, so ayan. Unang pupuntahan natin ngayon, yung Ericaville na dating design ng pabahay ng gobyerno. Na parang pagka tinignan nyo, may second floor na, pero sa loob talaga nun, walang second floor. So parang nakaabang lang siya para sa provision ng second floor. So kayo na yung magpapagawa nun, kayo na magpapaayos, syempre. Sabi mo, Marco, kung nangangalay ka na, So meron kasi akong cameraman, dahil wala tayong camera na pwedeng i-attach sa dito, sa helmet o kung saan pa man. Kaya kasama natin si Commander para mag-camera o mag-video sa ginagawa natin ngayon. So ayan, ito na yung Ericaville dito sa bandang kaliwa. Sa kanan naman, makikita naman ninyo dyan yung balay. So ayan, papasok na tayo dito. Lakas ng hangin. So ayan, nakikita nyo, ito na yung Ericaville Luis, kung tawagin, na subdivision. Bawat pabahay may mga pangalan siyempre. So nakikita nyo yung iba kung ano na yung ginawa nila sa pabahay na ibinigay ng gobyerno sa kanila. Pero inuulit ko din, hindi naman totally bigay, babayaran din ito sa abot kayang halaga. So kaya lang parang nasasabing bigay kasi paglipat mo, wala kang babayaran, hindi naman agad-agad magbabayad ka dun sa pabahay ng gobyerno. At isa pa, mura na nga. Mura siya kumpara siyempre sa mga private subdivision. At hindi rin lang ito kalakihan. So ito na to. Ito na yung main road. Yung kabilaan na yun na nakikita nyo pabahay. Yan na yan. Ganyan lang yan. So ayan na, kabilaan na lang yan. So wala ka nang ibang lulusutan dyan. Balik ka rin dito sa lugar na to.
Kaya makikita nyo, parang may bintana sa taas yung mga bahay na parang akala nyo may second floor na. Wala pang second floor yan. So mataas lang yung pagkakagawa ng bahay at saka ng bubong dahil naka-provision siya para sa second floor. So yun nga, inuulit ko, kayo na magpapagawa nun. So yan, kakanan tayo dito. So yan, makikita nyo naman yung development din ng mga ibang beneficiary sa pabahay na ina-award sa kanila. Na talagang inaayos. At pinagbubuti na nila. So ayan, itong daanan na to, dito sana tayo lulusot nung galing tayo ng Malainin Park. So papunta yan dito. So yun, may terminal din ng tricycle dito para sa mga residente na nakatira na dito. Halos ng mga bahay na mga nandito na, halos may mga nakatira na. No? Kumbaga, okupado na, inaward na ng gobyerno sa kanila. So dito, itong daanan na to, lulusot tayo papunta ng Kalugkob naman. Okay, tuloy na tayo ha. Bali dalawang pabahay na tayo, dalawang subdivision na. So ayan, makikita nyo rin dito na, makikita nyo yung bahay, di ba? Nakaka-inspire dahil, siyempre, pinaayos na ng mga beneficiary. Kikita nyo kung gaano kaganda yung iba. Napaka-elegante. Kaya kung kayo dyan, datingin ko naman, may inspire din kayo sa mga beneficiary dahil pinagbuti nila o pinagsikapan nila na mapaayos din yung bahay na ibinigay ng gobyerno sa kanila. So yun, shout out sa lahat ng mga nabigyan ng bahay na ipinagbubuti talaga nila yung bahay na ibinigay sa kanila. So ito naman, so bago tayo pumasok doon sa Kalugkob, ito yung isang pabahay ng gobyerno. Kung tawagin nito ay Christoph Height Extension. So dito, kukunti pala yung na-relocate, parang 10 pamilya pa lang. O, pasok tayo, pakita ko rin sa inyo. So ito yung katabi ng Erica B. Luis. So ito palang kulay green, ayun palang yung mga pamilya. So hindi naman din ganun kalaki itong pabahay na to dito. So ayan, nakikita nyo, papagawan na nila yung harap para kahit papaano may lilim na, kahit light material pa pansamantala para lumilim lang. At yun. So ayan na yan. Ganyan lang siya kalaki yung pabahay na to. Ewan ko kung mga ilang bahay to. Tingin ko din mga 300 houses o mahigit pa. So ito na yung pinakadulo pala. Kaya makikita nyo rito, sana may sounds pa yung ano natin, mic natin. Ayan, kita nyo dito sa kanan, no? Bakanting lupa na. At diretso pa tayo dito. May sementado pa dito kaso wala nang kabahayan. Di lang natin alam kung papatayuan to ng bahay pa dito. Pero try din natin, baka kung may malulusutan tayo. Gusto ko lang ikutin para makita nyo rin. Wala na. Pero baka sakaling gagawin pa ng bahay ito rito. Grabe yung hangin. Lakas. So ay nakikita yung mga kabahayan na yan, yung kulay-pula na yan. Ayan dyan ay Kalugkob na. Ang tawag naman dyan ay Parkstone. Ang tawag sa subdivision na yan. Parang tingin ko sa malamang itong may semento dito, itong mga gilid na to ay papatayuan pa to ng bahay. Kasi bakit nila nilagyan pa ng semento hanggang dito? Itong kalsada na to, semento. Itong kalsada, kung hindi nila tatayuan yung mga bakanting lupa na to. Saka kita nyo, parang may poste na ng sa kuryente, oh. At yan.
Sabi mo, Malco, kung nangangalay ka, para papahinga tayo. Aray ko. Daming buting basag-basag So ayun. So wala, hanggang, ayan na lang yan. Kung nakikita nyo sa dulo, hanggang ganyan na lang yan. Tapos ito na yung main road, palabas na ng gate. At yan, nakita nyo naman, kukunti pa lang yung mga residenteng nandito. So 10 pa lang sila na pamilya. At yan yung gate nila. Ang tawag dito ay Christoph Height Extension. Kasi meron dun sa Molino, meron pa dun sa, dito sa kalubkob na to. May, sa dulo kasi nito, may parang part pa ng Barangay Molino. Pero itong tanuan natin ay Barangay Kalubkob. Itong Parkstone, mas kilala ito sa Barangay Kalubkob. Pero yung kabila naman nito din, kasi lusutan din dito, doon naman papunta sa Barangay Halang, kung saan marami ring pabahay ng gobyerno na itinayo doon. Mga naunang mga pabahay. Nako, matari kasi ito. Ewan natin kung... So, ayun. So, ito na ang tawag dito ay Parkstone, yung kulay red na yan, Parkstone yan. Lakas ng hangin. Ayaw ko kung maririnig ninyo sa video natin kasi talagang pinapadpad tayo. So dito, ayan, marami pang bakante. Pero napakarami na rin na-relocate. Palibasa, napakalapad nitong Parkstone subdivision na to. Dito sa Kalubkob, ang laking pabahay din ito. So ang dami, merong Hyacinth na tawagin. So ito yung una, Parkstone, pagkatapos Hyacinth, pagkatapos Naik View, pagkatapos Christoph Height din, Phase A ata yun, no? Tama. Tapos Naik View, tapos Sabana. So yan, sama-sama sila dito sa lugar na to. So ito, kung nasa saan tayo, kung ayan nakikita ninyo, yung kulay pula na yan, ang tawag dyan ay Parkstone. Okay. Parang nagkukulimlim dun sa bandang harapan natin Grabe, lakas ng hangin. So ayan yung circle na naghahati pagpasok mo pagka nag-entrance ka doon sa Kalubkob. Ayan, makikita nyo yung daycare center at saka health center na tinayo. Tapos yung palengke. So zone siguro, baka gagamitin na yan nila. Pati yung palengke, meron ng magtinda ron. Pero dito, may mga nagtitinda na kung ano mang pangangailangan ng mga tao. Ayan, katulad dito, sa mismong gilid ng bahay nila. At syempre, yun, may terminal na rin ng tricycle. So, nandito sa kaliwa natin, yung kulay parang blue, kung tawagin na yan ay Hyacinth. Marami na rin na-relocate dyan, from taga Nabutas, taga Paranaque, taga Bacoor. So, yung mga na-relocate dyan, taga dito sa Naik, taga Cavite, ayun. Tapos yung iba, yung sa kulay pula, yung mga na-relocate yung mga taga Manila. Taga Maynila. Okay, so yun. Ayan hinahati, pagkagaling natin doon. Parang dulo na ito, dead end, pero may mga daanan, kaliwat kanan. So pagka dito ka, pagkagaling ka doon, kakaliwa ka, papunta ito ng Naik View, Christoph Height, Hyacinth pa rin, at Sabana. Tama ba? Tama, bali ilan pa to dito? 3 na pabahay, subdivision. At dito sa kabila,
Yung daan to papunta dito sa kanan, paikot ka din lang yan, papunta doon, pabalik ka rin lang doon. Kasi wala nang ibang dadaanan, kundi bumalik ka doon. Siyempre, may lusot-lusutan, papunta rin dito sa highway na to. Okay, so tuloy na tayo. So dito, bakanting lupa pa, hindi lang natin alam kung nabili na ng gobyerno o hindi, kaya bakante siya. Okay, go na tayo. So ito, papunta tayo ng Naik View. Tapos, Sabana. At Christoph Height. Phase 1 and 2. Sa Hyacinth, ang dami na rin na-relocate. So ito, Hyacinth yan. Mga nakikita niyong bahay na yan. Sa hangin, kumukulimlim pa. Just me, Forgoso. Okay, so ito, kung saan yung dire-diretso na yan, itong nakikita nyo mga bahay na yan, itong mga bahay na to, Hyacinth pa rin yan hanggang dito, hanggang doon, sa mga diyan, basta tungkol hanggang doon. Pero pagdating doon, nandoon din sa bandang right side, yung Christoph Height, saka sa bandang dulo, and then sa pinakadulo na yan doon, ay makikita rin natin din yung Sabana. Pero wala ka ng ibang dadanan, babalik ka rin papunta dito. Pupuntahan din natin yun. Pupunahin lang muna natin dito yung papuntang Naik View. So itong kanto na to sa bandang kaliwa, ito yung daan papunta sa Naik View. Okay, Naik View muna tayo bago dito sa saan ba maganda? Okay, dito diretso na muna tayo dito. Tapos pagbalik na lang pa Naik View. Okay, so ayan, tara. Go na tayo ha. Walang cut yan, dire-diretso. Kita nyo, may terminal na rin ng tricycle dito dahil napakarami na ring mga na-relocate dito. Kaya kahit papaano, paunti-unti, nadidevelop na yung mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. So talagang inaayos at siyempre nagsusumikap yung mga pamilya na mga nare-relocate dito na mabuhay ng maayos sa pabahay na ipinigay ng gobyerno. So ayan, nakikita nyo. At the same time, nagkaroon ng maayos na laruan yung mga bata. So ayun, nakikita nyo rin, no? Iba, naggawa na ng tindahan sa gilid ng bahay nila. So mahaba to, parang nararamdaman ko, pumapatak yung tubig Diyos me. So itong kabila na to, ito naman na yung Christoph Height. Mulino na pala ito rito. Part na ng mulino. Nako, sana hindi tumuloy. Madilim sa unahan. Ayan, Christoph na ito, itong kulay na to. Christoph Phase 1 and 2. Ito ay Barangay Mulino na. O dito, kikita nyo. Kita niyo yung bata. Siga-siyo to eh. So ayan, kikita nyo. May mga sari-sari store or grocery na talagang itinatayo. Very common sa isang community, yung mga tindahan, grocery. Kasi ayun yung parang unang pangangailangan, no, ng mga residente, ng mga tao sa isang lugar na kailangan may tindahan. Nang sa ganun, meron silang mabibilhan mismo doon sa lugar. So dito, halos, ayan, dito sa bandang kaliwa natin, mga bakante pa dyan, at yan naman na yung Sabana. So ayan yung diretsyo na yan, nakikita natin yung sa dulo na yan, kasi ayan na yung dead end. Kakaliwa tayo kasi sa kanan wala ka nang dadaanan dyan. Kakaliwa lang tayo dito. So ito na yung Sabana kung tawagin dito. Although marami na ring na-relocate, marami pa ring mga bakante. Ayan, nakikita nyo. Kita nyo dito sa kabila. At saka makikita nyo rin yung development na, di ba? Nakakatuwa dahil yung mga residente